Nagustuhan ko yung presentation ng halo-halo nila dito kasi imbis na sa usual cup na halo-halo cup nakalagay, nakalagay siya sa glass bowl kung saan nakikita namin yung mga sahog niya. Pero isa-isang bagay ako nadismaya, yung milk kasi ay nakalagay sa sauce container. Ketchup lang? Nag-crave ako sa palabok, sa pansit palabok, pero dismayado ako kasi bukod sa hindi pasta ng palabok yung ginamit, naaamoy ko yung malansa, yung amoy malansa ng hipon. Yung amoy ng matagal nang naka-stack sa ref na hipon tapos iniluto mo. Hola, good morning mula dito sa Madrid, Spain. So today, rest day namin pareho ni husband. Nandito lang kami sa bahay at wala kaming planong umalis. Pero biglang-bigla yung aming uniko iho habang nasa trabaho siya ay nag-message na kung gusto ba naman namin maghalo-halo sa hapon kapag ka-break time niya. Siyempre, dahil tapos na din naman ako maglinis ng buong bahay at maganda ang sikat ng araw, go na kami ni husband kasi manlilibre na naman yung aming anak. Dito kami nagpunta sa isang Filipino restaurant dito sa Madrid. Isang restaurant na hindi na natin papangalanan kasi hindi naman ako nandito para mag-promote, kundi para maging customer. So, ayun na nga. So, nandito kami para kumain ng halo-halo kasi para merienda lang. Pero ang nangyari, nauwi sa early dinner. Yes, early dinner kasi magsi 6 p.m. na ng mga oras na yan. Early dinner kasi ang dinner dito ay late na talaga. So mga 8, minsan nga past 9 pa ang dinner dito. Itong magsi 6 p.m. pa lang dito, merienda pa lang sana namin. Pero yun nga, nauwi sa early dinner kasi nag-crave ako ng pansit palabok. Si aking iho nag-crave naman ng sisig. Tapos yung kay husband, hindi ko matandaan kung ano yung in-order niya. Pero yun nga, early dinner. Imbis na merienda, nauwi kami sa early dinner. Pero hindi ko masyadong nagalaw yung aking pansit palabok kasi hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko siya nagustuhan dahil yung sauce niya masyadong thick. Tapos ang ginamit na pasta ay yung pang sotanghon. So, ang nangyari, nag-weigh down yung pansit dahil dun sa thick na sauce. So, parang sa akin hindi bagay. Tapos, yung kanyang hipon, naamoy ko yung amoy malansa ng hipon. So, according sa aking asawa, dahil nga nagkatrabaho siya sa kusina, sila ng aking anak, yung hipon ay sinyales yon na matagal na yung hipon na naka-stack sa ref. Dahil nga hindi ko nagustuhan yung pansit palabo, kaya yung aking kinain na lang ay yung sisig. Sobrang sarap naman ng sisig. Okay sa akin yung lasa ng sisig, pati yung texture ng food nila, ng sisig, ng pagkakagawa. Okay sa akin yun. Pati yung in-order ni husband, okay din sa akin yun. Wala akong nasabi. Doon lang talaga ako nadismaya sa pansit palabok na in-order ko. Kasi nga yung araw na yan ay nag-crave din ako sa pansit palabok. Plus, gustong-gusto ko kasi yung sahog ng pansit palabok, yung hipon. Gustong-gusto ko yon. Plus, yung sauce niya with yung pasta niya na makapal o yung malalaki na pampalabok talaga. Yun yung gustong-gusto ko. Hindi yung pasta na pangsotanghon yung ginamit. Hindi ganon. Tapos, yun nga, yung hipon, amoy na amoy mo talaga yung malansa. Dahil sa dismayado ako sa pansit palabok na in-order ko, hindi ko na binidyohan. Kasi what's the point para i-video ko kung hindi ko naman nagustuhan, di ba? And then, yung talagang pinuntahan namin dito ay yung halo-halo. Actually, ito yung first time na magta-try kami ng halo-halo dito sa Filipino restaurant na to. Nagustuhan ko yung presentation ng halo-halo nila dito kasi imbis na sa usual cup na halo-halo cup nakalagay, nakalagay siya sa glass bowl kung saan nakikita namin yung mga sahog niya. Pero isa-isang bagay ako nadismaya, yung milk kasi ay nakalagay sa sauce container. Ketchup lang? Tapos, wala pa yung gatas niya dun sa bowl, kami pa maglalagay. Tatlo kami. So, nakulangan ako dun sa gatas. So, yung ibinigay nilang gatas ay hindi kasya para sa aming tatlo. Tapos, considering na nakalagay lang siya yung gatas ay nakalagay sa sauce container. At bilang halo-halo lover, na kapag ganitong mainit ang panahon, masarap talaga ang halo-halo. Pero alam naman natin na ang nagpapasarap sa halo-halo bukod sa kanyang mga sahog, yung gatas. Kung konti lang yung gatas, useless.
Sobrang nakulangan talaga ako dun sa gatas na ibinigay nila kasama nung halo-halo. Kasi nga tatlo kami. Okay lang sana kung yung pagkabigay nila sa amin ay may gatas na dun sa halo-halo, naka-include na dun sa bowl, at additional na lang yung gatas na nakalagay sa sauce container. Pero hindi ganun yung nangyari kasi kami pa pala yung maglalagay ng gatas. Dahil hindi pa siya naka-include dun sa bowl ng halo-halo pagkabigay sa amin nung halo-halo. Kami pa yung maglalagay. Pero yun nga, nakulangan ako kasi yung amount ng gatas na ibinigay nila ay para sa aming tatlo at nakalagay lang siya sa sauce container. At yung laki ng sauce container na pinaglalagyan ng gatas na nag-share pa kaming tatlo ay hindi kalakihan. So imagine mo na kung paano namin pinagkasya yung gatas para sa aming tatlo. Plus half ng bowl ay puro crush ice. Pero kahit na ganon, buti na lang talaga at happy ako ng mga oras na yan. Hindi ko hinayaan na maapektuhan ako ng pagkadismayado ko dahil lang sa food. Alam nyo kung bakit? Kasi bonding moment namin itong tatlo at ang food ang isa sa mga bonding moment namin dito. Saka kapag pinakita ko sa mag-ama ko na dismayado ako ng dahil lang sa food, maaapektuhan din sila. So syempre, hahayaan ko ba na ganun yung mangyari? Syempre hindi. Plus, gusto kong maging okay itong moment na ito kasi treat ito ng aming anak sa aming mag-asawa. Kahit napagod siya galing trabaho at limitado lang yung kanyang oras ng break time niya, nag-exert siya ng effort para ilibre kaming mag-asawa. Yes, nabanggit ko kanina na limitado lang yung oras ng aming anak, yung break time niya. Kasi kailangan niya pang bumalik sa trabaho ng alas 8, tapos matatapos yung trabaho niya ng closing time na o 12:30 ng madaling araw. So, alam mo na pagod siya buong araw. Thank you for watching my loves. Hanggang dito na lang muna ang video natin ngayon. See you mamaya ulit! Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my loves! Thank you! Mwah!